Ayon sa National Capital Region Police Office, walang naipakitang permit ang mga lider ng grupo para sa biglaang pagtitipon sa People Power Monument na nagdulot po ng matinding traffic sa EDSA. Nagkagitgitan at nagkatulakan pa ang mga pulis at mga rallyista. Balita hatid ni EJ Gomez. Hile-hilera ng mga sasakyan, kabilang ang private vehicles at mga bus ang sumakop sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sakay ng mga ito ang mga nagtitipon-tipon dito. Mula pasado alas 4 kanina, humarang at pumarada sa kalsada ang mga bus, dahilan para hindi na madaanan ng mga motorista ang White Plains Avenue. Ilan sa mga narito ay nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ang grupo ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Wala pong prior coordination and we believe sa pakikipanayam natin kanina sa kanilang mga leader ay wala po silang may pakitang permit po. Patay po sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila, wala pong definite na oras kung hanggang kailan po sila dito. Nakabantay naman ang PNP personnel sa People Power Monument. We will observe maximum tolerance and at the same time respeto po sa human rights ng bawat kasapi po dito sa pagtitipon man ito. Sa mga INC po ay nananawagan po tayo na panatilihin po ang disiplina sa kanilang hanay at sumunod po sa alituntunin at batas. Mag-aalas 5:30 kanina nang bumuhos ang ulan. Nagpulasan ng mga taong nagtitipon. Ilan sa kanila sumilong sa gilid at sa ilalim ng mga puno. Ang iba naman sumakay sa kanilang mga service bus. Nagkabuhol-buhol din ang traffic papuntang EDSA White Plains sa gitna pa man din ng morning rush hour. Isang lalaki ang itinabi at pinaupo sa gilid ng kalsada matapos mahimatay dahil nahirapang huminga. Pinagtulungan siyang paypayan at painumin ng tubig ng mga rallyista para mahimasmasan. Pasado alas 8 ng umaga, nagkatensyon sa People Power Monument nang subukang lumabas ng dalawang service bus ng mga rallyista mula White Plains Avenue patungo sa EDSA. Nagkagitgitan at tulakan ang mga rallyista at mga pulis. Sabi ng pulisya, may mga inaresto sila. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Aabot sa 1,000 naman ang nagtipon sa Liwasang Bonifacio, kabilang po din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa pulisya, walang naipakitang permit ang mga lider sa pagtitipon. Magdadagdag din daw sila ng puwersa kung mas dumami pa ang bilang ng mga tao riyan at para makontrol ang daloy ng traffic. Mayroon ng stage at LED screen para sa gawang programa. Kabilang po sa mga panawagan nila ay huwag baliin ang hustisya. Kinumpirma ng Iglesia ni Cristo na kasama nga nila mga miyembro nila sa mga nagtipon sa People Power Monument at Liwasang Bonifacio ngayong umaga. Ang aktibidad ay kasunod ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na sasampahan nila ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta na isa ring INC member. Panawagan ng INC, transparency, accountability, justice, and peace. Sabi ni INC spokesperson ka Edward Zabala, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang tinututulan daw nila ay pagbaluktot anya sa batas, lalo na kung ang layunin ay pagtakpan ang katiwalian. Ipinunto ni Zabala na si Senador Marcoleta bilang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang isa sa mga nanguna sa pag-iimbestiga sa questionable flood control projects na isa sa nila ay pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan. Ang pinagtataka raw nila, bakit si Marcoleta ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose? Gusto raw nilang ipaalam sa mga kinauukulan na injustice ang anilay selective justice. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Sa iba pang balita, mula pa kanina maulan na rito sa Metro Manila dahil po yan sa low pressure area na nasa Bicol. Muling namataan ng pag-asa ang LPA sa coastal waters ng Claveria, Masbate.
Mataas na po ang tsansa nito maging bagyo sa mga susunod na oras. Kung sakali, tatawagin po yan na bagyong Henry, ang ikawalong bagyo sa bansa ngayong 2026. Bukod sa NCR, uulanin din dahil sa LPA ang Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Hanging habagat naman ang nakakaapekto sa Palawan. Mas makakaasa po sa maayos sa panahon naman ang iba pang bahagi ng bansa ngayong Martes, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila. May heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Maging alerto at mag-ingat tayo mga kapuso. Binaha ang ilang evacuees sa Jose Abad Santos, Davao Occidental kasunod ng malakas na ulan dulot ng local thunderstorms. Rumagas ang tubig kagabi hanggang sa ilang tent na sinisilungan ng evacuees ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Kaya ang ilan napilitang lumipat sa ibang tent. Inabot na rin ng tubig ang katabing kalsada. Bukod sa aftershocks, nagdudulot na rin ng takot at pangamba sa mga evacuee ang malakas na ulan. Patay ang 3 minor de edad matapos malunod sa Laguna de Bay. Ayon sa kaanak ng mga biktima, nagkayayaan ng mga batang edad 3, 6 at 12 na manguha ng kabibe sa baybayin ng Lawa. Napadpad sila sa malalim na hukay roon sa lugar. Magkayakap na nakita ang 3 at 12 taong gulang habang natagpuan ang isa pa nilang kasama, may 5 metro ang layo. Ayon sa barangay officials, may hinukay sa lugar noon at hindi pa naaayos. Nakikipag-ugnay na raw sila sa naghukay para solusyonan ang problema. Paalala po mga kapuso, ingat po tayo sa pagtawid sa kalsada at yaking sa pedestrian crossing dadaan. Sa Maynila, patay ang isang babae matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa Mel Lopez Boulevard. Tumanggi muna magsalita sa harap ng kamera ang nakabagang rider para sa panig niya. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomar Apresto. Naglalakad ang ilang estudyante sa gitna ng Mel Lopez Boulevard malapit sa Delpan Flyover sa Tondo, Maynila kahapon ng umaga. Sa di kalayuan, may kita naman ang isang babae na tumatakbo patawid sa kalsada nang biglang nabangga siya ng isang motorsiklo at tumilapon. Nadamay ang mga naglalakad na estudyante. Ayon sa pulisya, 2 sa mga biktima ang isinugod sa ospital na nakalabas din kalaunan. Ang babaeng tumilapon, sinubukan pang i-CPR ng mga first responder bago siya dinala sa pagamutan. Pero hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Ayon sa pulisya, katatapos lang maghatid sa paaralan ng 45 anyos na babae sa kanyang anak at pauwi na sana siya nang maganap ang aksidente. Nag-conduct po kami ng ocular inspection doon sa field. Hindi po talaga tawiran ng mga tao yon, no? Wala pong naka-indicate na pedestrian. Yung pagtawid din po nung ating pedestrian nasa curve position po nung kalsada. So pagka ganyan po hindi po kasi siya makikita agad ng motorista. Bukod sa matinding tama sa kanyang ulo, napuruhan din ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima batay sa investigasyon. Inaresto ang 26 anyos na rider na nasugatan din sa nangyari. Pwede sa CCTV, mabilis po yung takbo ng motor. Siya na-respondehan ng ating mga traffic enforcer. Sabi ng pulisya, ito sana yung tamang tawiran sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard. Pero medyo malayo raw yan mula sa bukana ng paaralan kaya maraming magulang at estudyante ang pinipili na lamang maglakad sa mismong kalsada. Yung boulevard po is considered po natin na mabibilis po ang mga sasakyan dyan. Sa mga motorista naman po, maging defensive driver tayo palagi. Nasa punerarya na ang bangkay ng biktima. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng kanyang pamilya. Maharap ang rider sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA News. Ngayong linggo, nakatakdang sampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil po sa tinanggap daw niyang 75 million pesos noong 2025. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kakasuhan din ang 3 personalidad na nagbigay nito sa kanya. Balitang hatid ni Joseph Morong.
Ngayong linggo na inaasahang sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil ito sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ayon sa investigating team ng Ombudsman, napakalaking halaga nito para ituring na simpleng regalo. May tuturing daw itong korupsyon lalo't kongresista na siya noon, kaya hindi umano maiiwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng tatlong nag-donate na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Ngayong umaga, nag-post ng video si Marcoleta sa kanyang Facebook account. Aniya tila inuuna raw ang isang tulad niya naglalabas ng katotohanan kaysa sa mga taong may kasalanan sa issue ng flood control projects. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Nanawagan din siya sa kanyang mga taga-suporta na huwag pumayag na baluktutin ang katwiran. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ng kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Si Defensor naman dati nang iginiit na hindi may tuturing na plunder ang pagbibigay niya noon ng pera at wala rin daw siyang hininging kapalit. Patuloy naming sinusubukang kunin ng panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Ayon kay Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ng ginawa kay Senador Jinggoy Estrada. Patuloy naman daw ang case build-up laban kay Senador Joel Villanueva. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Inaasahan naman daw na matatapos na sa loob ng 1 o 2 linggo ang preliminary investigation kay Senador Chis Escudero. Kapwa lumipat sa bagong mayorya sa Senado sina Escudero at Villanueva. Gate ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... No, all the deals that we make here will be in open court. Hinihingan namin ng pahayag sila Villanueva at Escudero. Ang kapwa-akusado naman ni Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa maanumalya umunong infrastructure projects na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa pagiging akusado, magsisilbi na raw na state witness. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness. Kaya iuurong na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Sa social media post, inalmahan ni dating Congressman Mike Defensor ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ni Marcoleta. Question din ni Defensor ang desisyon ng Ombudsman na gawing state witness si Bonoan. Sisikaping pa naming kunin ang pahayag dito ng Ombudsman. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Minomonitor ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtitipon sa People Power Monument ayon sa Malacanang. May mga naantala kasi ang biyahe sa kanilang mga trabaho dahil sa aktibidad. Minomonitor din ang pagsasagawa ng pulisya ng kanilang mandato. Bago nito, inanunsyo ng Presidential Communications Office na hindi dadalo ang Pangulo sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines para i-monitor ang sitwasyon. Ang Department of the Interior and Local Government naman sinabing inatasan na nila ang PNP at ang Local Government Unit na nakakasakop dito na ipatupad ang maximum tolerance at security and traffic measures para tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Nananawagan din sila sa responsabling pag-iit ng kanilang karapatan, sundin ang batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Latest ngayong Tuesday, nag-enjoy si Kamao star Shanti Videla sa kanyang intimate gathering with fans. Ang special fan meet
Pasasalamat daw ni Shanty sa never-ending na pagmamahal ng kanyang supporters mula sa pagiging Lapilus member, celebrity contestant sa Stars on the Floor Season 2, hanggang sa kanyang pagbida sa Kapuso Afternoon Prime Series na Kamao. Achievement din daw yan para sa Sparkle Star at patunay na marami pa siyang kayang gawin. May chika naman si Shanty sa kanyang Kamao leading man na si Anton Benzon. Nagkasama na sila sa youth-oriented show na Maka, pero may bago raw siyang na-discover kay Anton. Honestly, sa Maka nga parang konti lang yung mga bonding moments namin ni Anton eh. Kaya nagulat ako kasi for me, parang komportable na ako sa kanya, tapos malaman ko na awkward pala siya.